message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, in the larger scheme of things, is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, to file impeachment? well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Tama naman ang sinabi ng ating Pangulo. Talagang si Inday Sara ay talagang hindi naman mahalaga yon. Parang mangyayari nun, pag itinuloy yung impeachment, yung Kongreso at Senado, maabala pa, ay meron mas mahalagang bagay na dapat tapusin ng parehong Senate at saka Kongreso. Nandyan yung pag-aproba pa ng budget para sa 2025. Malapit na kanilang recess ngayong December. Kaya dapat wag nang ituloy nga yung kung susundin lamang yung si PBBM. Pero kung mapilit yung mga congressman, ay di ituloy nila. Hindi na, gano'n naman ang katuwiran ng ating Pangulo. Kung matutuloy, ay di tuloy. Pero sa ganang kanya ay huwag ituloy. Huwag na. At kasi nga wala namang kwenta yun kung i-impeach mo yung mga bagay na gano'n. Hindi naman mahalaga yan Kaya para sa akin din huwag na nga ituloy at yun kakain lamang ng panahon. Maabala lang. Pang-abala lang yun. Sabi nga. Ang balita kanina hindi daw yata natuloy si Sara pumunta ng NBI at gawa ng nahingi ng yung itatanong. Siguro baka iiwas na naman doon sa baka siya magkamali na naman ang sagot. Ay nako, doon mo talaga makikita na si Inday hindi siya sa batas natin. Yung kanyang pagka-abogado kumbaga sa hilaw lang. Wala siyang alam paano siya ng sagot. Yung ang kanyang sagot parang halata mo na hindi siya sa mga batas natin. Kaya nung kailan isang araw natawan-tawanan lang niya, hindi niya alam siguro may nagpayo sa kanyang abogado. Hindi na biro-biro yun. Kaya ang gusto niya, malaman muna yung mga itatanong na NBI. Ewan ko lang kung ibibigay sa kanya yung mga tanong. Nihingi niya muna. Para pagdating nga naman niya doon, masasagot niya. Kasi ipapaano niya sa kanya ang mga abogado. Siguro hindi niya kaya sagutin. Baka magkamali na naman. Yun ang matindi nun. Kung nagkamali na naman siya ng sagot. Kaya ngayon, napapansin natin na si Inday ngayon matipid na magsalita.
ng mga bagay-bagay kasi siguro may nagpayo sa kanya na hinay-hinay ka ng pagsasalita at bawat salita mo ay merong nakukuhang laban sa iyo na pwedeng panlaban. Tamo si PBBM tahimik lang kasi iniisip niya yung kanyang bawat kilos kung ano kanyang gagawin. Ay si Inday padalos-dalos. Kaya si napapahamak. Ngayon nung isa EDSA, sabi nung iba dumami daw. Nakita ko yung post ni Harry Roque, 5,000 daw. Hindi, tinignan ko kakakarampot ay dumami-dami nga. Siguro yun yung naano niya sa EDSA, mga siguro nasa 500 niya, dumami-dami. Kasi balita ko sumanib daw yung mga Makaisko, Moreno. Siguro napakausapan. Ngayon itong huli, ngayon lang, tinignan ko pati-uti na rin nawawala. Nagkakawalaan na. Makakapiranggot na din. Sabi ko, nagsasayang lang ito ng oras. Itong mga taong ito. Nagpapagod lang. Hindi naman nila mapipigil yun si Inday ang may kasalanan mapipigil ba nila yun? Pag yan nag-umpisa ng imbestigahan nako, dire-diretso na yun. Hindi mo mapipigil yun, gawa ng yun yun ang tinatawag ng yung rule of law. Hindi pwedeng pigilin yun. Kailangan gawin yun kasi merong nagawang kasalanan si Inday. Anong gagawin? Itutuloy yung quadcom uli. Isang araw. Baka tapusin na yun. Malapit nang mabitag si Inday. Naando na sa tuturo na laang kung sino yung si Mary Grace Piatos. Sabi naman si Mary Grace Piatos daw si Inday yun. Pag yung mga kanyang security na tumanggap ng pera at natanong na, ayan, dyan na malalaman. Kahit bagitanggi nila yun ay na itinuro na sila sa kanya ibinigay yung million na pera na winidro. Tapos sabi ni Inday nung kailan dinamay pa si Elisa. Si Elisa daw ang nagbigay nung pera sobre sa DepEd. Hindi mo talaga paniniwalaan yun. Gawa nang wala namang pera si Inday si Elisa. May confidential fund pa gayon. Hindi naman yun appointed. Hindi rin halal. Paano magkakaroon yun ng ganon? Kaya yun si Inday maraming kalokohan. Mga dinadamay ang kung sino-sino. At talagang galit na galit siya kay Martin Romualdez. Na hindi na maintindihan kung bakit ganon. Galit na galit siguro na nararamdaman niya na si Martin Romualdez ay malapit sa Pangulo. Baka siya ang gawing pambato sa 2028. Hindi si Inday. Kaya siguro nagseselos noong paman. Galit na galit. Hanggang sa nagkabuhol-buhol na. Talagang ako nagmamasid lamang sa kanila. Ngayon maraming pangyayaring nagaganap ngayon na nakakagulo sa ating bansa. Kumbaga dyan sa mga yan matipid na si Inday, hindi na siya sasalita ng padalos-dalos. Kasi pag sinagsalita na naman ng padalos-dalos ay siya
meron na naman gagamitin sa kanya. Ay siya, in-update ko lang po kayo, tropa, at sa susunod po ulit, nakipagkwentuhan lamang sa inyo, at maraming salamat sa pagtambay sa akin channel. At kundi dahil sa inyo ay tiuti nang lumalaki, sana dire-diretso na po. Salamat po sa inyo. Po, sa susunod na lang po ulit. Kamusta na lang po kayo dyan, kayo lahat. Huwag sana kayo magsawang tumulong at manood sa akin channel. Pagtyagaan nyo na. Ano po, salamat po. Thank you po. Good luck na lang po sa inyo dyan. Mag-update pa tayo ng iba pang ano. Sige po.